Have a good day everyone. I am still Tone and I'm back for today's video. Ang ato na pong paghahisgutan is all about the strengthening community-based drug prevention and peace and order initiative. So, why is it that this topic is interesting and important to us? Most especially sa barangay and of course sa mga barangay officials and especially ngadto sa atong komunidad dinha sa atong barangay. Why this topic is interesting and important. Atong paminawon ni siya no kay daghan kitag makatunan ani labi na sa mga barangay officials ug labi na gid no sa komunidad dinha sa atong matag barangay. So ang barangay mao'y pinakaunang linya sa pag-atubang sa illegal drugs o peace and order issues. So atong hinumduman no nga ang barangay mao'y pinakaunang linya no, the front line sa pag-atubang sa illegal drugs o peace and order issues. Dili no magsugod sa taas ang kalinaw. So magsugod kini sa grassroots, I'm so sorry. So sa level nga diin makita ang problema o solusyon sa matag adlaw. So klaro kayo no dinha nga ang barangay mao gayud ang front line sa pag-atubang sa illegal drugs. Because the barangay is the true front line of the drug prevention, so ang barangay officials, the badak, the tanods, no, atong dili nato ni kalimtan no, ang barangay officials, ang badak, ang tanods o ang community members ang pinaka-aware kung kinsa ang address sa ilang lugar. Rest sa ilang lugar. Asa ang hotspots no sa mga illegal drugs activities dinha sa inyong barangay. Kinsa ang pwede matabangan nato dinha og unsay real situation no sa sa dalan no sa mga dalan o sa mga dalan-dalan dinha sa inyong barangay. Unlike the national agencies, ang barangay workers are on the ground. So kita mga barangay workers, mga barangay officials, di badak, di tanods, o ang community members, we are the workers of the barangay on the ground. Why is it important? Mas madali ma-detect nato ang early signs of drug activities. Tapos, mas accessible no sa katawhan. Mas paspas ang action kung sa barangay magsugod. Then tapos adunay anay immediate response before mo grade ang problema or ang problem. So nata immediate response ba? Na before mo katag mo grabe ang problema. So kung kusgan ang barangay, kita nga barangay din na kusgan ang entire anti-drug campaign, mas nindot siya, no? Kay dili gyud mo palapnag ang mga activity dinha ang droga dinha sa atong barangay. So, the illegal drug problems are a local problems first before they become a national problem. So, ang illegal drug problems are a local problems first before they became a national problem. So, sa matag drug users o pushers sa barangay, kumbaga the barangay gyud no ang una nga makakita before na ay dakong drug operation nga madakpan sa PDEA dinha sa itong barangay nagsugod na kini sa purok or dinha sa kanto, dinha sa mga tabi-tabi or dinha sa matagbalay no dinha nga na-involve sa droga. So nganong importante man kay kung dili maagapan sa barangay mamahimong mas serious o mas lisod na no i-control ang sa national agencies nga mao kining illegal drugs no activities dinha sa matag barangay. Strengthening the community based prevention, stopping the problem before
it becomes too big. So kinahanglan i-strengthen na to ang community based on prevention para masugpo no ang problema nga sa dili pa kini siya mudako pag-ayo nga problema. Kinahanglan atong pagatutukan. Community-based prevention is the most cost-effective strategy. Nga naman, prevention is always cheaper than rehabilitation. Cheaper than arrest. Og naa siya gayoy mas maayong resulta. Like for example, makuyahatag sa inyo the awareness seminar, libre or barato, no? Libre ang awareness seminar. Ang CBRP Rehab, a month of resources. Law enforcement arrest, pati sa manpower, the logistics, ang kaso, tapos na detention, tapos og usa lang ang mas-save nga mga kabataan nga dili kumbaga mudayog sa droga or muduyog sa droga, dako na kaayong kaluwasan para sa pamilya o sa barangay. Muna itong hunahon mga barangay officials, membro sa mga tanods, member sa PADAC, aduna gid dakong responsibilidad nga atong gikoptan dinha sa atong barangay, no? Ilabi na si punong barangay, no? Dako kay responsibilidad niini. So, builds trust and cooperations between barangay and the community. Kani ang pinaka-importante, no, nga mo build tag trust, no, nga with the cooperations between the barangay and the community. Kung makita sa mga tao nga ang barangay nga si kapitan, si kagawad, si tanods, the BADAC members active, transparent, and serious sa pagtutok sa peace and order, so musali gayud ang mga tao kaninyo. Mas mo report sila sa inyo o mas mo join sila sa barangay programs. Atong timan punong barangay, barangay kagawa, the tanods and the BADAC members, kung makita sa mga tao nga active mo, transparent mo, and serious kayo ang inyong pagtutok sa peace and order, mas mosalig sila sa inyo mas mo report sila o mo join sa barangay programs. Kasi outcome niya? More anonymous report. Makuha na to ang mga anonymous report din Namang yung mga anonymous report nga dili magpaila para lang gid ma-identify ang kinsa ning nag-pusher, kinsa ni ang nag-user. More volunteers pag yun, no? Pag ma-build na ang trust, na ay mga more volunteers nga mo report sa inyo Tapos, pag ma-build na po ang trust, more community involvement. Kita na to. Then, tapos, pag ma-build pa yun ang trust din sa inyo ni punong barangay, kung trustan mo, the stronger social fabric. Di ba dinot kay paminawon kung si kapitan, si kagawad, si tanods, si BADAC, kung nag-build and trust, active sila, transparent sila, serious sila sa pagtutok sa peace and order, ang mga tao di gina magdumili og suporta kaninyo, no? Mo support gid na sila sa inyong barangay, sa inyong programa. Trust is a weapon against drugs. Muna ang pinaka-importante. Helps reduce crime and improves public safety. The illegal drugs are linked to theft, robbery, the physical violence, the sexual abuse, and the domestic conflicts. Now, by strengthening community-based prevention, ma-minimize nato ang crimes kay ang root cause, the drugs, gi-address na early. No, kinahanglan i-strengthen nato ang atong community-based prevention, no? Kapitan, dako kayo kag rule, no? Sa inyong matag barangay, no, mga kapitan sa matag dako kitag rule. Kay nagpapili man ta isip usa ka punong barangay, atong panindigan, paningkamutan nato nga atong ma-perform atong duties and responsibilities in order to minimize these drugs activities sa atong matag barangay. No, kinahanglan ato gini pagatutukan. No, together with the support of the barangay councils and of course ang atong BADAC, the Barangay Anti-Drug Abuse Council, atong i-enforce, ato silang ipalihok, no, para mag-build ang trust sa mga tao din sa inyong matag barangay. Ensures active and functional BADAC.
the Barangay Anti-Drug Abuse Council, as I've said. The DILG, the PNP, and the PDEA require all the barangays to maintain the functional, documented, and updated BADAC. Una ang pinaka-importante. Strengthening the drug prevention means complete documentation, reporting, the proper reporting, active monitoring of the PWODs, kinanglan na siya, effectively assisting rehabilitation if needed, ug naa, compliance with the drug clearing program. So kinanglan atong i-comply no ang mga drug clearing program, labi na gayud no nga sa gitahasan ta sa DILG sa pagbuhat ni ini, dili lang sa mga papel kundi akto no nga makita nato nga drug cleared ang atong barangay. Why is it important? Mga barangay, avoid administrative liabilities. Mani ang ato ang hinumduman. Improve the barangay performance. Then tapos, ensure safety sa community. Strengthen the governance and accountability. Nindot kayo sa paminahon, di ba? So, empowers the youth and protects future generation. Drug target the young, mga kabatanunan. Mao nga prevention starts with education. So ang prevention starts with education, sports, values formations, og active youth engagement. So dako kay og responsibilidad. Mga punong barangay sa matag barangay, mga konsyal, mga BADAC members, dako kay tag responsibilidad, no? Nindot kay paminawon, the drugs target is the young. Mao ang prevention starts with education. Sports, the values formation sa mga kabatanunan, ang active youth engagement. The strong barangay programs can divert the youth from drug involvement, build leadership among young people, create safe spaces for positive development. The youth are not just beneficiaries, they are the partners in peace building. Builds a culture of peace, responsibility, and awareness. Ang tumong dili lang pagdakop, ang tumong pagbag-o sa kultura sa barangay. Atong timanaan mga punong barangay, mga kagawads, no? Ang tumong dili lang pagdakop, ang tumong niini is ang pagbag-o sa kultura sa barangay. Kung ang barangay nakasabot ngano delikado ang drugs, unsa gikinahanglan nga buhaton o kinsa ang makatabang, walay lain kita ra gyud no, mga punong barangay, the barangay kagawas, and of course the barangay anti-drug abuse council. The community becomes highly aware, highly responsive, and highly united. So, muni ang pinaka-importante no, mga kapitan, mga kagawad, nga naglingkod karon din na sa inyong barangay. So, strengthening community based the drug prevention and peace and order initiative. So, it is important because the barangay is where real change no sa happen. It happens sa ato ang barangay. Dili sa opisina, dili sa taas nga agencies, pero sa komunidad mismo, dili sa mga tao nga mudaog o mapasagdan dayon ang epekto sa illegal drugs. When the barangay becomes strong, proactive dinha sa atong barangay and united, the whole community becomes safe, healthier, and drug-free. Thank you, no? Daghang salamat sa pagpamina, and of course, please follow, like, and share this video para at least nga makahatag tano og dugang kahibalo ngadto sa mga barangay officials sa matag barangay. Maayong adlaw kanatong tanan, and may God bless us all. Thank you.